Welcome sa Trace 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan, and please pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Trace 2.0. Andito naman ako para mag-update na mga balitang pang politics, no? At ang pag-uusapan nga natin ay tungkol sa ex-PDEA agent na si Morales na kung saan ay huhubaran sa Senado. So, iiyak ang mga DDS nito pag nagkataon. Sabi nga dito, pipigain ng Senado si dating Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA agent Jonathan Morales sa susunod na pagdinig ng Senado kung sino ang nagbayad sa kanya kaugnay ng kanyang revelasyon tungkol sa PDEA leaks na nagsasangkot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang celebrity sa paggamit po ng illegal na droga. So ayan na nga bang sinasabi ko may pigaan po na magaganap na kung saan talagang sasalain po yan upang para ma-extract, 'di ba? Para makuha natin at mapiga natin kung sino ba yung nasa likod nito. So parang ganito yung gagawin po dito po kay ex-PDEA agent na si Mr. Jonathan Morales. Sabi pa dito, itanong natin yan sa kanya. Tanong natin kung may nagbayad sa kanya. Tanong ko yan next hearing. Haharap pa rin siya. Pahayag po ito ni De La Rosa, chairman ng Senate Committee on Public Order and Illegal Drugs na nagsisiyasat sa kontrobersyal na PDEA leaks. Una rito, binatiko si De La Rosa ng ilang kongresista dahil sa patuloy na pagdinig ng kanyang komite sa PDEA leaks kahit wala namang inihain na matitibay na ebidensya at kaduda-duda ang ilang humarap na personalidad. Pero giit ng senador, wala namang problema kaya nga tayo nag-hearing para pakinggan daw ang lahat ng side na merong relevant na issue na ito. Pakinggan natin lahat ng side. Di porke pinakinggan natin, pinaniniwalaan natin ang sinasabi niya. May portion na naniniwala tayo, may portion din tayo solve sa kanya sinasabi. Pakinggan nating lahat. Wala tayong sinosopres na katotohanan. Lahat pinapasalita ko sa atin. Yan, i-assess natin ang testimonya kung kapanipaniwala or hindi. Otherwise, kung gusto nila chairman lang ang magsasalita, audience lang, resource person. Di ako yon. Ibang senador yon. Ako po, pinapakinggan ko lahat ng resource person, dagdag pa niya, sa panayam po sa DWIC noong Sabado. So kahapon, matatandaan na kinu-question ni Senador Jinggoy Estrada ang kredibilidad ni Morales na 2 beses nang sinabak sa police force at na-dismiss at nakasuhan sa korte dahil sa pagiging incompetent o walang kakayahan nito sa kanyang trabaho sa PDEA. Sa desisyon ng Civil Service Commission or CSC noong Hulyo 7, 2014, kinatigan nito ang desisyon ng PDEA na nagpapatalsi kay Morales dahil sa hindi pagsasabi ng totoo at grave misconduct sa pagtatanim ng ebidensya sa isang huwad na drug bust operation. Ang nasabing desisyon ay nagbabawal kay Morales na kumuha ng anumang civil service examination at forfeited din ang kanyang retirement benefits. The reputation of the government was undoubtedly prejudiced when Morales illegally arrested and concocted evidence against innocent people. Sabi sa desisyon ng CSC. Sa desisyon ng CSC, sinabi doon na nag-execute ng affidavit si Morales na nagsasaad na siya at kapwa niya PDEA agents ay nagsagawa na magtagumpay ng entrapment operation noong May 3, 2010 na nagresulta sa pagdakip ng 2 sospek na kalaunay nakasuhan ng paglabag sa Republic Act RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
Subalit sa pagdinig noong November 7, 2012, sinabi ng CS Sina Morales recanted his testimony and stated that there is no lawful entrapment and that they fabricated the evidence. Matapos bawiin ang testimonya, formal na kinasuhan ng PDEA si Morales noong Hulyo 12, 2013 ng dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service no October 2, 2013. Naglabas na desisyon si PDEA Director General Arturo Cacdac Jr. na nagpapatalsik kay Morales sa PDEA. So kinasuhan po pala itong si PDEA, no? Ex-PDEA Morales noong Hulyo 12, 2013 ng dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service noong October 2, 2013. No, grabe no. Meron palang mga ganito. Kaya naman yung iba hindi talaga may iwasan na mag-isip, magduda sa mga testimonya po na inilalabas nitong si ex-PDEA Jonathan Morales. So ano kaya yung masasabi dito ng mga DDS? Na yung alas po nila meron palang butas, no? Kaya questionable at hindi po naniniwala ang ilan sa mga kababayan po natin. So, ang ginagawa kasi ng ilang DDS, pinapagko-connect the dot nila, 'di ba? Para po may maibutas syempre dito po sa ating Pangulo ng Bansa. So, ano ang masasabi mo sa update na ito? Kayo ba ay sa panig ng mga DDS or sa panig ng Pangulo ng Bansa? So, i-comment na yan sa comment section, and syempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe pindutin nyo na po yan, and syempre, isama nyo na din ang notification bell, and baka pwede, pakishare na din ng ating update.